Hi guys, so may CSU na tayo. Anong next natin gagawin? So, ang portal website tinatawag ay ito, Permanent Residence Portal, kung saan dyan tayo magpapasa ng ating PR application in the federal level. So, ito yung website niya. Papalaki natin sa screen. Kapag sinerch niyo yung permanent residence portal na yan, lalabas ka agad yan. So, una natin gagawin dyan, mag-create account tayo. Dali lang mag-create na account dyan. Try natin yung gumawa ng bago pala para magsasend siya ng code. Complete registration. Ayan. So, sign in natin. Ayan. May account na tayo. And then, gagawin natin. Select natin permanent residence. Ayan. Choose the program and category below. Dito, economic. At dyan, lalabas yung Quebec Skilled Workers Program. Dito tayo kung tayo nasa Quebec. For Quebec to, mga kababayan. Mapa PEQ man or RSWP, dyan pa rin tayo. Pares lang. Tapos dito, papangalanan nyo. Lagyan natin Pinoy Welder. Then, continue. Tapos to, gawin nyo ng profile, preferred language, English, family name. Ito, example lang to ha. Welder. Pinoy, 1999. Street address, 3. Yes. Yan. Kung may spouse, gagawin nyo rin yan. Tsaka dependents. But for the sake of demonstration, let's just skip that for now. Para mabilis tayo. Dependent. Yan o. Other spouse. Mga basic, lang yan. Basic information. Continue. Ayan na. Diyan nyo na ngayon i-upload yung mga documents. And I suggest before you start the process, dyan, basahin nyo lahat. Yung fee. So dito guys, hindi ko i-explain yung kung paano mag-apply ng CSQ kasi yung CSQ namin ay agency ang nag-asikaso. So, ang itatake lang natin dito ay federal application. So, nung na-receive na namin yung CSQ namin, nag-anticipate na agad ako kasi nag-research din naman ako kahit paano. Kumuha na kaagad ako ng police clearance. Kasi ang police clearance, guys, ay from 18 years old kung saan kayo nag-stay na bansa for at least 6 months. Kailangan nyo siyang kuhanan ng police clearance. Or for the last 10 years. Whichever applies. So, kung for the last 10 years, galing kayo halimbawa sa isang bansa, kailangan nyo kuhanan yon ng police clearance kung nag-stay kayo doon ng at least 6 months. So ako, luckily, isang bansa lang yung pinanggalingan ko, Japan. Pumunta na kagad ako ng Japanese Embassy dito sa Montreal. At syempre, nakipag-communicate muna ako dun sa embassy. Nag-research din ako kung paano kumuha ng Japanese police clearance. At yun nga, kailangan ko ito pumunta dun sa embassy sa Montreal. Wala naman siyang bayad, luckily. So ito, daming form na pipilapan dito. Nakaka-overwhelm din to. Yan, i-click nyo lang yan, edit. Dito kailangan natin ng Adobe Reader. Adobe Acrobat Reader. Ito, ganyan. Ito yung personally yung download ko. Libre lang yan. Para lang ma-view natin yung mga PDF na pipilapan natin. Yan, edit. Na yan, mga basic information lang yan. Interview. English. No. Kailangan pa natin interpreter. Where do you plan to live? Kasi nga Quebec tayo. Siyempre, Quebec pa din. Kasi meron tayong pipirmahan na intent to reside in Quebec. Sabihin nun, kailangan tumira ka muna doon sa province na nag-nominate sa inyo. In this case, Quebec. Pati natin Gatineau. Yes. May CSQ ka ba? Yes. Kung wala, hindi ka pwede mag-proceed.
At i-enter mo yung CSQ mo. Palagyan natin na yung CSQ nag-uumpisa sa letter. Continue na natin. Fake lang yun. Ayan, kailangan nyo yung contact information, educational language yan. No? UCI. Ayan, status natin dito. Worker tayo dyan. Baway 2019 03 01 up to 2024. So dito guys, kailangan ng expiration date ng work permit na hawak nyo ngayon. Palagi natin hindi tayo umuwi. Pero kung umuwi tayo, lagay natin yung kung kailan tayo huling nag-entry sa Canada. Palagay ng Vancouver. If you live in any country other than your country. Sa ibang bansa, bukod sa Pilipinas. Yes, provide details. Bawal Japan, wala ng Japan. Ng worker. Bawal lang to 3 taon. Dito single lang natin. Pero kung married kayo, no. Contact information, postal code, Canada, cellular. You want to? Yes. Passport, yes. Sample lang to. National ID. Do you have a national ID? Dito, hindi na to yung passport kasi may passport na tayo eh. Any national ID na galing sa Pilipinas or Canada. Pwede rin Canada. Baway driver's license. Yan. Lalagay mo yun dyan. Ito yung pinakamataas na educational attainment level of education. Kung may mga test na tayo dito, I suggest na secondary na lang kasi hindi naman accepted yung TESDA. Trinay ko to, pero sabi nung isang kaibigan, secondary na lang ang ilagay ko. 10. Elder, Assembler, Language, Native, Tagalog. Yes. English. Yes. Nag-French ako, nag-take ako ng exam. Dependence. Kung may dependence tayo, complete. Magkakaroon niya ng space dito para dun sa information ng dependent. Kung gusto nyong i-add ngayon, pwede kayong bumalik dito. Profile page. Complete and return to application. Ngayon, ready to submit na siya. And if ever may gusto kayong review, pwede siyang i-edit yan. Each and every category. Dito naman sa family information, kailangan niyo yung information ng kapatid nyo, mga magulang nyo, siyempre yung asawa nyo kung meron, tsaka ang mga anak nyo. So, madugo ito kung ang kapatid nyo ay 10, halimbawa. Ganon din sa asawa nyo, yung mga kapatid niya, magulang. Dito naman sa travel information, dito napakahalaga ito. Kailangan wala tayong gap. Month and date lang naman siya. Hindi mo kailangan yung eksaktong araw. Tapos, length of stay in days. In days mo siya ilalagay. So, meron naman tayong calculator online. Search mo lang, days calculator. Days calculator, lalabas na yun. Dami. Yan. Duration. Bawa yan. Kung kailan ka lumapag doon sa isang bansang yon, kailan ka umalis. Kakalculate niya kung ilang araw. Bawa ako, September
17 to September 17. Calculate. 3 years and 3 months. Or 196 calendar days. So, yan yun. Lalagay nyo dyan. Purpose of travel o work. Bawa. Background declaration. Ano ba to? Edit. Yan. Ito yan. Mga questionnaire, education, personal history. Diyan lalabas yung address. Kailangan yung address nyo. Kailangan wala ding gap yung mga address na tinirhan nyo. Tapos dito, ganun din. Pretty much straightforward naman kung ano hinihingi. Basta yan, pag nag-green na yan, ready to submit na yan. Tapos dito, yung mga forms, kailangan nyo nga dyan ng Adobe Acrobat. Testingin natin to. Kailangan nyo siyang i-open sa, download nyo yan dapat. Save as. Gawa tayo ng folder. Lagyan natin na PR, simulation. Save natin dyan. Tayo, sa document. Download natin. Then with Adobe Acrobat. Yan. Intent. Ito yung declaration of intent to reside in Quebec Economic Class. Family name, given name. Yan. I declare that my family members and I intend to be the branch authorize the government of Canada to share all necessary information with respect to my application. So, hindi naman nakalagay kung ano yung consequences dito. But, ang narinig ko mula sa mga PR na at nababasa ko din naman sa mga forum, we have to live here for at least 2 years to be safe. Para kapag nag-apply na daw tayo ng citizenship or renew ng ating card, ay hindi tayo magka-problema. By the way, PR card is valid for 5 years. Renewin lang natin siya, yung validity, pag na-expire na. And before that expiry, pwede na tayo mag-apply no ng citizenship kung stay natin. Kasi ano lang naman yun 1,072 days at least na PR ka. Kung hindi ako nagkakamali ha. Pero counted doon yung temporary status mo. Ang maximum lang na pwedeng kanin doon ay, if I am not mistaken, maximum of 1.5 years. So, max out tayo doon, syempre. Tapos, kalahati lang noon. Kahit pa 5 years tayong temporary worker, kung halimbawa naka 5 years ka, 2.5 lang yun, di ba? Pero, ang maximum na kukuhanin doon, 1.5. So, may 1.5 tayo. Hindi kukuhanin lahat yung 2.5 years na. Ito, kailangan nyo itong i-print pag napilapan nyo na. Save nyo siya. To sign. Tapos, i-rescan nyo siya. Tsaka nyo siya i-upload. Ganon. Kasi upload nyo siya dyan, halimbawa, let's say, na print and sign nyo na to, but in reality, dapat ay pirmahan pa natin yan. Kasi hindi pa siya na sa sign. Yan. Tapos dito, punta lang kayo sa mga pharmacy. In my case, dyan ko to ako nagpa-picture. Sabihin nyo lang doon na for permanent residence, alam na nila yung format doon. Makikita din naman dito eh. At saka pala yung document labeling. Yan. Kailangan pag mag-upload kayo ng documents, kailangan organize yung pangalan nito. May document labeling sila na suggested para madali nilang maintindihan. Ano, last name, first name, document type. Tapos, ayan, yung file size, kailangan hindi siya tataas sa 4 MB. Kung wala kayong scanner, cellphone lang yung pang-scan nyo, kailangan nyo ng Photoshop para i-reduce yung file size niya. Tapos, yung mga, halimbawa, police certificate, hindi nyo siya pagsasama-samahin. Hiwa-hiwalay siya. Ano, tulad nito, police certificate 1, police certificate 2. Hindi nyo siya i-compile sa isang file. Kung halimbawa, police certificate mo lang, yun lang yun. Police certificate ng misis mo, ganun din sa mga birth certificate, TSQ, hiwa-hiwalay din yan. Pakita ko yun sa akin, yung naming to, Pecabella family. Ayan, ayan yung naming. Kita nyo? Apelido, pangalan, tapos document type. Ayan. Pag babayaran nyo na, click nyo lang yan. At then guys, pay your fees. Tanongin nila kayo dito. Check if you're eligible. Pay your fees online. Permanent living. Quebec. I'm coming alone. I'll pay now. You need to pay biometrics. Kung na-check nyo na online at hindi na kailangan mag-biometrics, no? Pero yes,
kung hindi pa. Kasi chinecheck nila yan kung nagbigay ba ka ng biometrics in the past. Or study work permit. Ayan o. Check yung status tool. Halimbawa. Check nyo siya dito at sinabi niya na valid pa yung ano nyo. Hanapin yung client identifier, yung UCI. At makikita na dyan yung biometrics kung valid pa siya. So, let's say expired na siya. You need to pay for biometrics. So, yes natin. At nandiyan na, lalabas na yung magkano yung babayaran. So, 1,610. Login din pay, ganyan. Kailangan mag-login dun sa account na gamit nyo. Yung sa account nyo sa CIC pala yun, CIC. Kailangan may account na kayo sa CIC. Ayan. Secure checkout, yan kayo maglalagay ng credit card information. Yan. Yan na. Tapos, pagkatapos nun, i-upload nyo yun dito. Marireceive kayong resibo online. Yan, proof of payment. Kano ba yung binayaran ko? Nasa 3,000 pala yung binayaran ko. Wala nyo i-upload yan. Tapos naman, i-upload nyo dito yung proof of payment. And this is the mahiwagang botones. Yan ang mahiwagang buton. Pag na-submit nyo na yan na, katanggap na kayo ng acknowledgement receipt, AOR, sinasabi. And then, may application number yon. Pag nakatanggap na kayo ng AOR, ito ang itsura ng AOR. Yan. Katanggap kayo ng acknowledgement receipt. Ito. Confirms that you have successfully submitted your permanent residence application. Ito yung biometrics. Pag nakatanggap kayo nito, sabihin, pinagba-biometrics kayo. Yan. Letter. Ito yung application number. Yan. Kasunod yan ng acknowledgement receipt. Ito, application number. Tapos yung ito sa biometrics, letter. Hindi nyo na siya kailangan upload. Automatic matatransfer yun dun sa inyong CIC account. Kailangan nyo pumunta ng Service Canada, pinakamalapit sa inyo. Nandyan yung instruction. Iintayin nyo lang yung mga messages ng IRCC sa account nyo online. Pag may application number na kayo, pwede nyo siyang i-link sa inyong CIC account. Kailangan may CIC account kayo. Ito. I-link nyo siya dyan. Gawa din kayo ng account. Time in. Set. Yan. Makita nyo, ito yung aking application number. Ano. Dito, ililink nyo siya at link your application. Tapos, choose nyo yung PR, subcategory, Quebec Skilled Workers Program. Dito yung application number. Please select one. Dito nyo ilalagay yung application number. Enter nyo yung UCI nyo at yung iba pang mga information na hinihingi. And isa-search nyo yun. Pag nakita nyo yun, ililink nyo yun dyan. At mag-a-appear na yan sa main page dito, katulad nyo. Andyan yung number, yung status, at yung date submitted. Diyan magko-communicate ang IRC sa inyo. At yun lang. Hintayin nyo lang ang update. At good luck sa inyong application.